Ang pansit-pansitan o kilala sa scientific name na peperomia ay isang maliit ngunit matabang halaman na ginagamit bilang pagkain at halamang gamot. Ang halamang ito ay maaaring kainin ng hilaw o luto. Ito ay isang karaniwan at maliit lamang na halaman na karaniwang tumutubo sa mga tabi-tabi at bakanting lupa. Ito ay tinuturing na damong ligaw sa maraming lugar. Ang pansit-pansitan ay may dahon na hugis puso, malambot na mga sanga at may maliit na mga buto na nakadikit sa isang sanga. Ito ay napakatagal nang ginagamit ng mga Pilipino bilang isang katutubong gamot. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang pansit-pansitan o lasimang bato ay kasama sa 10 halamang gamot na aprobado ng Department of Health and the Republic Act of 8423, otherwise known as the Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Narito ang mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng pansit-pansitan ayon sa scientific studies ng mga eksperto. Number 1. Arthritis. Dahil sa taglay na anti-inflammatory properties ng pansit-pansitan, ito ay mabisang gamot sa gout o anumang anyo ng arthritis. Ito ay isang kondisyon kung saan mayroong pamamaga ng mga kasukasuan. Sa isang pagsusuri, napatunayan ng mga dalubhasa na ang katas ng pansit-pansitan ay talagang nakapagpapahupa ng pananakit at mga sintomas na kasama ng arthritis, lalo na kung ito ay panggagamot sa arthritis at tuhod o rheuma. Mabisa laban sa nananakit ng mga kasukasuan, ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng pansit-pansitan at ang pagkain mismo sa dahon at sanga nito ay mabisang lunas sa rheuma. Number 2. Cancer. Isang pag-aaral ang isinagawa para ihiwalay ang mga sangkap ng pansit-pansitan na may kakayahang pabagalin ang paglaki o paglaganap ng mga cancer cells. Ang pag-aaral na ito ay nagbukas sa maraming mga posibilidad na ang pansit-pansitan ay magamit bilang gamot sa cancer sa hinaharap. Ayon sa mga dalubhasa, ang pansit-pansitan ay may inhibitory actions na pumipigil sa mga cancer cells. Ibig sabihin nito, pwede itong anti-cancer supplement. Number 3. Ubo at lagnat. Ayon sa tradisyong Pilipino, ang pansit-pansitan ay gamot sa lagnat, ubo, sipon, sakit ng ulo at arthritis. Ayon sa pag-aaral, ang mga dahon at tangkay ng pansit-pansitan ay nagpapakita na ito ay epektibong gamot sa pamamaga at sakit. Ang katas ng halamang gamot na ito ay napatunayang epektibo sa paglaban sa lagnat na pwedeng ikumpara sa bisa ng aspirin. Number 4. Urinary tract infections or UTI. Pinapainom naman ng pinaglagaan ng dahon ng pansit-pansitan ang mga taong dumadanas ng infection sa daluyan ng ihi. Number 5. Uric acid. Ang extract ng pansit-pansitan ay nagbibigay ng antibacterial properties at ang regular na pag-inom o pagkain ng pansit-pansitan ay kinukontrol ang ating uric acid level sa ating dugo. Ito ay nangangahulugan na ang pansit-pansitan ay pwedeng gawing panghalili sa sintetikong mga gamot laban sa pagtaas ng uric acid sa dugo tulad na lamang ng allopurinol. Number 6. Depressant. Ayon sa pag-aaral sa bansang Bangladesh, ang mga pasyente ay binigyan ng katas ng pansit-pansitan para pakalmahin. Ang resulta ng eksperimentong ito ay nagpapakita na ang katas ng halamang gamot na ito ay may tinatawag na dose-dependent depressant activity na may kakayahang gamutin ang matinding mental excitement ng pasyente. Pwede rin itong inumin ng mga taong may mental disorder o depression. Number 7. Pananakit ng katawan. Karamihan sa mga Pinoy household ay palaging mayroong stock ng paracetamol, mga karaniwang halimbawa ng analgesic. Ang analgesics ay mga painkiller at ang mga nagdurusa ng pananakit ng ulo at katawan ay umiinom nito para mabawasan ang pamamaga at pananakit. Ang pansit-pansitan ay mayroon ding natural na analgesic properties at maaaring gamitin para gamutin ang parehong mga sintomas. Number 8. Sugat. Ang pigsa o sugat na hindi gumagaling at punong-puno ng nana ay kayang-kayang gamutin ng pansit-pansitan. Ito ay proven at matagal nang ginagawa ng mga matatanda. Dikdikin lamang ang pansit-pansitan saka itapal sa hindi gumagaling na sugat. Sisipsipin ang pansit-pansitan ng nana hanggang makalabas. Gawin ito isang beses kada araw hanggang matuyo at gumaling ang sugat. Number 9. Cholesterol. Nakakatulong din sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo ang pagkain sa mga dahon ng pansit-pansitan. Number 10. Skin problem. Dahil sa methanol content nito, ang pansit-pansitan ay maaaring gamitin upang gamutin ang ilang partikular na kondisyon ng balat
tulad ng mga pimples, sunog o paso, at pangangati ng balat. Maaari itong dikdikin o ipanligo. Number 11. High blood pressure. Dahil nakakatulong ito sa pagpapababa ng cholesterol level sa dugo, mabisa rin itong halamang gamot sa mataas na presyon ng dugo. Maaari itong gawing salad o tsaa. Pakuluan lamang ang dahon at tangkay at inumin ng sabaw. Number 12. Eye inflammation. Ang dinikdik na pansit-pansitan ay mabisang halamang gamot sa irritation sa mata. Ipinangpapatak sa mata na dumadanas ng irritation o inflammation ang katas ng dahon at sanga ng pansit-pansitan. Ito ay napakatagal nang ginagamit ng mga Pilipino bilang isang katutubong gamot. Narito pa ang ilan sa mga kilalang pakinabang sa kalusugan ng halamang gamot na ito: pamamaganang lalamunan, pagtatae, problema sa prostate, mga bukol at problema sa kidney. Ang tsaang gawa sa pansit-pansitan ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkuha ng mga dahon at tangkay at pagpapakulo sa tubig. Una, hugasan ang bagong pitas ng mga dahon at tangkay ng halamang gamot. Pangalawa, maglagay ng 4 na basong tubig. Pangatlo, pakuluan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto na hindi tinatakpan. Pang-4, hayaang lumamig na bahagya at salain. At ang pang-5, uminom ng 1 baso 3 beses kada araw. Kung side effects ang pag-uusapan, wala pa namang balita na ang pansit-pansitan ay nagkaroon ng masamang epekto sa mga tao. Sa isang pag-aaral ukol sa pagkakaroon ng overdose nito sa mga daga, napatunayan na ang halamang gamot na ito ay hindi gaanong nakaka-overdose. Wala pang sapat na pag-aaral na makapagsasabi ng side effects ng pansit-pansitan kung ito ay iinumin ng buntis o kaya ng nagpapasusong ina. Pero ayon sa mga dalubhasa, mas mabuti nang maging ligtas sa pamamagitan ng hindi pag-inom ng halamang gamot na ito kapag ikaw ay buntis o kaya ay nagpapasuso. Iyan ay aplikado hindi lamang sa pansit-pansitan, kundi pati na rin sa lahat ng halamang gamot o sintetikong gamot na hindi iminungkahi ng inyong doktor. Kung ang halamang gamot o anumang uri ng gamot ay mapansin mong may kakaibang epekto sa iyo, mas makabubuting ihinto mo muna ang paggamit at magtanong sa doktor mo. Malamang na ikaw ay may allergy sa isang partikular na gamot o sangkap na nasa gamot. Tandaan na mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman, ngunit ito ay maaaring gumana sa ilan at sa iba ay hindi dahil iba-iba tayo ng lifestyle at kinakain. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Isulong po natin ang kahalagahan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat ng videos. Diyos mabalos! Thank you for watching Go Organic!